Uy, ayan, what's up mga kapitbahay, no? Dating gawin na naman tayo. Okay, dahil uwian na, meron na naman tayong sasagutin na isang katanungan ng isa natin subscriber. Nag-comment po siya dito sa latest video natin sa channel natin. Marami siyang katanungan, no? So, sasagutin natin, explain natin ng konti or i-share natin ng konti base dun sa mga napag-alaman or base dun sa experience natin about dito sa kanyang katanungan. Okay, so stay tuned mga kapitbahay, kaya let's go, pag-usapan natin. Ayun mga kapitbahay, okay, so ito yung katanungan ng isa nating kapitbahay, no? Nagtatanong po siya. Ang katanungan po niya is meron daw silang bagong office, tapos meron silang 60 employees. Ano nga ba daw ang the best na speed or plan ng internet ang pwede na nilang ipakabit na hindi babagal kapag ginagamit nila? Kasi madalas daw kasi yung mga managers nila may meeting gamit yung Zoom. Tapos ang tinatanong po niya is around 20 sila sabay-sabay na nag-zoom kapag nagmi-meeting sa meeting room. So, ilang MB ba dapat ang pwede nilang i-avail sa internet nila para hindi bumagal yung kanilang connection kapag nag-zoom yung 20 person or 20 managers na yon gamit yung Zoom app. Okay? So, yan po yung katanungan niya. Kaya, ito, explain natin konti. Ito mga kapitbahay, based to sa experience ko. Kasi before, meron akong company na German company. Yung office namin dito sa Pinas, tapos yung mga managers nasa Germany. So, may mga managers din kami, siguro 6. Palagi din kaming nag-zoom. Pero ang gamit kasi namin nun, hindi individual na Zoom, which is meron kaming office mismo na meron kaming meeting room na mayroong isang camera na wide angle camera, nakita lahat ng buong table ng meeting room. Doon sila nag-zoom, isang camera lang. Pero ito kay sir, ang scenario po niya is nagsusum ata sila sabay-sabay. Yung 20 people na yon, individual nagsusum sila pag nagmi-meeting sila sa labas. Okay, so ang tinatanong po niya, ano nga ba, ilan nga bang speed ang required para ma-accommodate yung 20 person na yun na nagsusum meeting dun sa labas para hindi lumalabo or para hindi bumabagal yung kanilang connection. Okay, so ang isa pa niyang katanungan is, ano nga ba daw ang pinagkaiba ng dedicated internet sa normal business internet connection? So, yan yung sagutin natin ngayon. Explain ko ng konti. Disclaimer na ko, hindi ako ganun ka-expert sa computation ng mga ganun-ganun. Pero ito, isi-share ko based dun sa experience na naranasan ko before kong company. Okay? Ito yung mga kapitbahay. For example, 20 people kayo na nagzo-zoom. Ito kasi mga kapitbahay, like for example, nagpakabit ka ng internet na business line. So, di ba pag nagpakabit kayo ng internet na business line, may nakasulat dun sa contract na like, for example, up to 200 Mbps, up to 100 Mbps. Okay? So, ibig sabihin nun mga kapitbahay, dun sa sinasabing up to, like for example, up to 100 Mbps. So, doon sa area nyo, doon sa NAP, kasi doon sa internet share, kasi pag naka-business line, like for example DSL, so sharing po yun. Ibig sabihin, dun sa isang NAP, yan, sa NAP na yan, maraming kayong nakakabit na mga business. Magkaiba yung NAP ng business line at saka yung NAP ng residential ata o parang ganon. So, dun sa NAP na yon, kunwari, 20 companies kayo na nakakabit. So, pag sabay-sabay na gumamit ng internet, yung up to 100 Mbps mo yun, magiging 50 Mbps na lang or 30 Mbps na lang. So, doon po yung pumapasok. Kaya, ang sinasabi nila is up to. Hindi siya dedicated connection na which is naka-alat talaga sa'yo yung 100 Mbps na yon. Share po yun. Like, for example, 100. So, 20 companies nagsabay-sabay gamit. So, mababawasan yun. Kaya, up to. So, kunwari, 20 buong company na yun nag-zoom. So, matitira na lang sa'yo kunwari 5 MB. So, ganun na lang makukuha mo. Hindi ka pwedeng magreklamo, kaya nga nakasulat doon up to 100 Mbps. Okay? So, madalas mga kapitbahay, kapag nag-apply ka ng internet with business line, madalas naman nakasymmetric yung connection, which is the same yung download, the same yung upload. Pag sa mga business line connection mga kapitbahay. So, ang tinatanong po ni sir is ano yung dapat o ilang MB dapat ang i-avail niya. Okay? Dun sa company ko before na ginagamit yung German company, medyo expensive yung internet ko doon, kaya kahit 6 na sabay-sabay at saka
back to back, sobrang linaw pa rin yung kitaan ng zoom kasi nga naka iGate ako nun. So ang iGate ko nun is naka up to 50 Mbps lang, pero iGate po yun. So ibig sabihin dedicated. Yan po yung sinasabi nilang dedicated internet. Okay? So mamaya natin ipapaliwanag yan after ko mapaliwanag yung una nilang tanong. Okay? So scenario na ang internet mo is DSL lang, pwede mo yung i-avail kahit up to 100 Mbps kasi automatic naman yon, kahit 50 nga lang atang kaya yun eh. Ito, nagdidepende din po kasi yun. Kunyari, mga kapitbahay, nag-zoom meeting kayo gamit nyo mga MacBook or mga laptop lang. So usually, doon sa mga laptop na nabibili natin is yung camera nun is 1080p. Okay? So, doon kasi yan nagdidepende. Kapag naka 1080p yung camera, yun yung i-upload ng Zoom papunta doon sa kabila. Kaya, kunwari, 20 person na sabay-sabay, 1080p. So, up to 50 or... So, gawin mo ng 100 para yung 50 doon sa mga users mo. So, kunyari, yung up to 100 Mbps, yung 50, hindi nga ata maubos yun. Hindi niya kaya ubusin yun kasi 1080p lang. Pwede kaya kung naka-MacBook ka, kasi sa MacBook, high resolution kasi mga camera nun. So, medyo malaki yung upload nun. Doon yun magbabase. Like, for example, nakagamit ka lang ng mga laptop, Acer, Lenovo, kasi yung default lang nun is naka 1080p. So, kung wari, 20 people na nag-view ng picture as 1080p, so 1080p na isi-send niya. So, nagko-convert pa yun kasi nga dahil app gamit yung Zoom. So, nagko-convert pa yun. Medyo lumiliit pa yun. Kaya, up to 100, goods na goods ka na doon. 1080p. Unless na lang, kung talagang naka-HD ka, medyo, pag HD talaga, yung video, sin yung camera mo, medyo malaki din yung kainon sa upload. So, doon po yun nagdedepende. Kuwari, yung mga laptop mo, naka-set lang naman 720p, yung camera nila, so, kahit 50 Mbps, kayang-kaya na po yun. Kasi symmetric naman. So, ang kailangan mo doon kapag nag-Zoom meeting ka, more in upload ka. Kasi, yung view mo, i-upload ng internet papunta doon sa kabilang meeting. Yung sa kabilang meeting, ang i-view mo is download. So, 20 people na nag-Zoom, ang kakainin mo yung upload speed mo. Okay? So, kunyari, magpakabit ka ng internet na up to 100 Mbps, goods na po yun. Kaya, pwedeng-pwede na yun kasi symmetric naman yun. So, same upload, same download. Okay? So, ganun lang po ang scenario yun. Nagdidepende yun sa camera mo. Kung, kunyari, minsan, pag nag-zoom ka, tapos sasabihin ng ka-meeting mo, ba't ang labo mo? So, ibig sabihin nun, yung upload mo is mababa kasi ang ina-upload ng internet mo is like 480 or mas mababa pa rin kaya malabo. Pero kunwari mabilis internet mo, yung pinaka potential ng camera mo na 1080p, tama ba? Potential? Joke lang. Ina-upload niya diretso kaya malinaw. So dapat talaga kapag nag-Zoom meeting ka palagi, mataas yung upload mo. So ayan mga kapitbahay. Okay? So ganun lang kasimple, basic. So, ito naman, ang katanungan niya is, isa naman to. Ano nga ba daw ang pinagkaiba? Alam ko may ako neto eh. Meron akong vlog neto eh. Pero, sasabihin ko na rin para sa'yo, sir. So, dahil love ko yung mga subscriber natin. Okay? So, kapag sinabing DSL connection, like normal internet connection, kapag sinabing dedicated internet connection, yan po yung tinatawag natin na lease line connection. Kapag dedicated connection, magkaiba po yun. Kapag sinabi natin DSL, yung kable mo, physical fiber optic mo is doon ka nakakabit sa NAP. Yan, sa NAP, sa poste na yan, sa NAP, lahat ng mga business line dyan nakakabit. So, mayroong isang public IP na nakashare kapag naka-dynamic ka, may isang public IP na ina-assign sa isang NAP na yan. Tapos, yung NAP is nakalagay is 1/16. So, isang kable galing dun sa server nila papunta sa NAP, tapos 16 ang pwedeng magkabit na company. So, kunwari mapuno yun, tapos ang nakaalat dun is 1 gig lang. For example lang to, kunwari 1 gig lang. So, kunwari nag-avail yung mga, kunwari yung 16 na business line na yun, nag-avail na tagwa 100 MB. Yun yung paghati-hatian nyo, yung 1 gig na yun na connection. Kunwari, sabay-sabay naggumawa or sabay-sabay na may ginagawa or nagda-download, upload, so mababawasan yung speed mo. Doon yung sinasabi ko na up to kapag naka-DSL line ka. So, sa isang NAP, marami kayong nakashare. Yan. So, ang pinagkaiba naman ng dedicated line or lease line, so,
mayroon kang isang kable mismo like fiber optic na ganyang kalaki. Yan. Yung nakarolyo na yan. Ganyang kalaki na fiber optic na 24 channel ata. Hindi ko alam kung ilang channel yan, pero alam ko 24 channel yan. Nakalatag mismo yan from their tawag doon, backbone ba yun? Or main office, nakalatag mismo doon sa kalsada papunta sa'yo. Tapos nakapasok doon sa office nyo. Tapos meron silang doong fiber optic distribution na parang switch. Naka-terminate yan lahat doon. So, kumari, yung 24 channel na yon nakalatag from their office papunta sa office mo, wala kang dinadaanan na diretso yan. As in, yung ganyang kalaking kable, diretso yan papunta sa office nyo. Tapos doon yan naka-terminate o doon yan naka-splice sa office nyo. Naka-dedicated internet connection ka. Tapos, kunyari, ang in-applyan mo is 100 MB. So, walang nakasulat dun up to. So, as in, ang makukuha mo is 100 MB. Ganun yung sinasabi nilang dedicated connection or lease line. Pero, pagdating kasi sa pricing, medyo mahal talaga kapag naka-lease line ka. So, yun yung medyo masakit dun, mahal. Pero, sobrang baba naman ng ping mo, baba ng latency mo, at saka yung support no napakabilis. Like for example, mawalan ka ng internet, automatic, kasi nga naka-lease line ka, doon sa server nila, nandun yung public router mo. Nakikita nila kung down yung server mo or yung down. Sila mismo yung tatawag sa'yo. Mayroong ganong internet connection. Sabihin, oy sir, down yung internet niya, ano kaya nangyari? So, ganun. So, tapos kunyari, tatawag ka, napakabilis ng support kapag naka-lease line ka, kasi syempre, mahal, di ba? Dedicated line. So, ganun lang kasimple mga kapitbahay. Lease line, nakalatag mismo from their office, papunta sa office mo yung fiber, hindi ka na dumadaan sa NAP. So, yun yung pinagkaiba niya. Tapos, hindi siya up to. So, kung ano yung binayaran mo, like 50 Mbps or 100 Mbps, yun talaga yung speed na makakuha mo. Symmetric din yun. Same upload, same download. Okay? So, sana nalinawan ka. So, ganun yun. Ang madalas na napapansin ko na nagpapakabit ng mga iGate or lease line, yung mga nagbebenta ng internet or yung nag-resell or yung mga BPO company. Kasi alam naman natin yung mga BPO company is sensitive sila sa latency at saka sa ping. Kasi like for example, yung mga call center, before kasi sa mga call center company din ako nagtatrabaho, kaya familiar ako sa mga ganong connection. So lahat naka-iGate kasi kumari yung route mo to, yung internet provider mo, naka-route lang sa Hong Kong. So, yung route ng calls nyo is papuntang US. So, magcha-choppy yung calls kapag high ping. So, dapat ganun. So, pagdating sa lease line, pwede mo sabihin dun sa provider, pwede bang pa-route sa ganito kasi ang taas ng ping namin? Pwede yun. So, ganun yung ginagawa namin before. So, yan yung pinagkakaibahan ng lease line saka DSL connection, normal internet connection. Okay? Downside, mahal yung lease line. So, kung hindi ka naman against dun sa ping or latency, pwede ka na mag-normal DSL lang. Okay? Alright? So, sana naintindihan nyo. Sana may nakuha na naman kayong kaalaman dito sa vlog natin. Kaya maraming salamat. God bless and peace. So, don't forget to hit that subscribe kung may natutunan ka. Okay? So, thank you so much. God bless and peace.